Mga sangkay, dito sa ating channel, neutral po tayo pagdating sa politika. Okay? When it comes to politics, mga sangkay, o any political color, neutral po tayo at wala po tayong pinapanigan. Pero syempre, kapag may nakita po tayong mali, i-question natin mga sangkay at pag-uusapan po natin. Ngayon, may mga ugong kasi na lumalabas mga sangkay at binabalita na po mismo ng media na tila baga mayroon pong nag-uudyok na mag-aklas ang militar laban po sa ating pamahalaan ngayon. Sa tingin ba nila maganda ito mga sangkay? Makakabuti ito sa Pilipinas? Pag-usapan po natin ito. Okay, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Kasi mainit-init po itong topic natin ngayon. Kung kayo ay nanonood dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, okay? Pindutin nyo po yan, makikita nyo po yung subscribe. Check nyo na lang, nasa baba lamang po yan ng video. Dahil dito, mayroon na po tayong 1.19 million subscribers. Ganyan na po tayo karami. Kaya naman, isubscribe nyo po itong ating channel. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito mga sangkay, gusto ko lang mag-react, no? Dito sa isang balita. Ayan. Pro-Duterte lawmaker urges AFP or Armed Forces of the Philippines to withdraw support for Marcos. Galing po ito sa News 5, mga sangkay, na binabasa po natin, binabalita po natin, ano ba to? Sa tingin ba nila maganda itong ginagawa nila mga sangkay, that they are trying to divide the Filipino people? At ang gusto nila mangyari, magkagulo ang ating bansa? Isipin nyo mga sangkay kapag nangyari ito. Bagsak na nga po yung ekonomiya natin, lalo pang mababaon tayo sa kahirapan. Dahil sa mga plano nito mga... Alam nyo mga sangkay, yung mga politiko kasi sa ating bansa, no? May mga personal agenda. Kaya ako mga sangkay, wala na po akong tiwala sa mga politicians na yan eh. Dahil hanggat mayroon silang pagkakataon mga sangkay, mag-aagawan po sila ng pwesto. Ganyan po ang nangyayari. Ngayon, eto po. Sabi po dito mga sangkay, Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, nitong linggo raw po, urged the Armed Forces of the Philippines to withdraw its support for President Bongbong Marcos Jr., saying this would help in attaining peace and stability in the country. Paano nangyari yun? Ayan o. Sabi po dito, this would help in attaining peace and stability in the country. How come? Magwi-withdraw nga yung AFP ng suporta sa pamahalaan. Paano nagkaroon ng peace and stability? Paano nagkaroon ng kapayapaan ng ating bansa? Ang magkakaroon ng ganyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga sangkay na huwag kayong sasamba sa kahit na sinong politiko. All of them, may mga personal agenda yan. Kita nyo mga sangkay? Nag-aagawan sa pwesto. May mga gustong pumalit. Sa pamahalaan ako mga sangkay, ang sinasabi ko dito, hindi ko alam kung magigets to. Pero ang stand ko talaga dito bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Neutral tayo dito. Wala tayo yung kinakampihan, wala akong kinakampihang politiko, sinasambang any politicians. Hindi tulad before mga sangkay na talagang sumusuporta tayo sa mga individual na mga sinasabi po nating matitinong leader. Pero ngayon, iba na mga sangkay. Wala na po tayong kinakampihan ni isa sa kanila. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi na po ako pro-government. Okay? Neutral ako, pero pro-government ako dahil hindi kaya ng konsensya ko na kumampi mga sangkay sa mga taong gustong magpabagsak,
o gustong may makamkam na pwesto sa gobyerno. I respect naman every opinion, mga sangkay. Wala pong problema sa akin yan. But this is also my opinion. Bilang Kristiyano, no? Tinuturo po yan kasi sa Bible. Magpasakop po tayo sa pamahalaan. At itong panawagan ni Alvarez ay isa po itong delikadong panawagan. At hindi ko alam kung ano to eh. Hindi ko alam kung part ba ito ng rebellion itong ginagawa ni Alvarez. Ayan o. Sabi po dito, Alvarez, a close ally ni dating Pangulong Duterte, issued the plea during a rally of the diehard supporters. Isang leader po ito sa Tagum. Sabi po dito, he reminded the armed forces of the Philippines of its constitutional duty to protect the citizens and the state in light of the rising tensions between the Philippines and China in the West Philippine Sea. Napag-usapan na po yung Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kung pag-uusapan yan, mga sangkay, medyo malalim-lalim yan. Mayroon pong gentleman's agreement si Tatay Digong at China at ngayon nagiging issue po yan, mga sangkay. Ano ang mayroon doon? Kung tutuusin, kung mayroong dapat bukay-kayin, si Tatay Digong. Kasi siya po yung siya po yung nabisto dito na mayroon palang mismo China mismo ang nagsabi, mayroon pong gentleman's agreement. Ngayon itong panawagan na ito, mga sangkay, alam ko naman hindi sasakyan ito ng pangkalahatang Pilipino. Kung mayroon mauuto sa panawagan na ito, iilan lang. Pero tandaan po natin, hindi makakatulong yan. Kapag nangyari po na magkaroon ng kudita na naman, tapos magkaroon ng mga rally-rally na yan, marami po mga kumpanya ang magkuklose, kakapiranggot na nga lang mga sangkay yung pumapasok ng mga banyaga, mga dayuhan na nagnenegosyo sa ating bansa, mababawasan pa lalo. Ang mangyayari, lalo pong sasadsad ang Pilipinas sa kahirapan. Maraming mawawalan ng trabaho. Siyempre, maraming magsasarang kumpanya. Sabi po dito, kapag hinayaan natin na pumutok yung giyera, yan ba ay pagpoprotekta sa taong bayan? Hindi. Ako, mga sangkay, tinitimbang ko ang nangyayari. Tingin ko hindi papasok yung China sa digmaan. Kasi iniingatan nga po nila ngayon yung pangalan nila. Ang China po nasa rurok ng paglago ng kanilang ekonomiya sa kanilang bansa. Actually, mga sangkay, pag nakikita ko yung mga syudad ng China, iniisip ko, if China will go to another level of tension in the West Philippine Sea at pumunta sila sa level ng digmaan, kawawa naman ito mga gandang syudad ng China. Kawawa talaga. Masisira lang. So, sa kabilang banda, naiisip ko rin na pwedeng mangyari ang digmaan at any moment. Dahil nga po sa rising tension na nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. May Amerika, diba? Na kinaiinisan ng China. Pero mga sangkay, ako ayoko din talaga ng war. Ayaw natin po talaga ng gera. Pero, mali rin po ang magpakalat, mga sangkay, na hindi, magkaklas na kayo, wag na kayong sumuporta sa gobyerno, wag na kayo dyan, kasi magkakagera na. Parang ganun, di ba? He added that the Philippines should not wait for a war to ensure which could lead to destruction and famine. May point naman to, mga sangkay. Ang Pilipinas daw po ay hindi na dapat maghintay sa digmaan. Ewan ko lang, mga sangkay. Marami po kasi talagang interpretasyon yung iba, yung analysis, na ang China hindi papasok sa digmaan unless may mauna. Ito, sino ba ang pwedeng mauna? Pwedeng Amerika, mga sangkay.
Sabi po dito, sa mapayapang paraan, please withdraw your support for the Chief Executive. Kapag nag-withdraw kayo ng suporta ka sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kung hindi bumaba sa pwesto. At ito, mga sangkay, ay isang kalokohan. Mga ganitong klase. Makikita mo mga sangkay na may gusto talagang umagaw sa pwesto kay BBM. Ito, sabi po dito, kapag nag-withdraw kayo, mga sundalo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kung hindi bumaba sa pwesto. Tinawag pa po niya dito na bobo si Bongbong Marcos. Hindi po ako maka-BBM. Kasi, sabi ko nga, hindi na po tayo, mga sangkay, bounded ng any political, ano ba tawag dito? Yung mga politicians na, kasi may mga politiko kang humahawak sa mga vlogger, mga sangkay. Tayo hindi ganun. Ayaw po natin magpahawak sa leeg. Diyos mio, marimar, bahala kayo sa buhay nyo. So, pro-government ako, but it doesn't mean na maka-BBM ako. Katulad ng iba na sobrang fanatic. No. But, pro-government po tayo. At hindi po tayo papayag sa mga ganitong klaseng kalokohan. Alam nyo mga sangkay, napapansin ko lang na parang may gustong humatak at agawin ng pwesto sa gobyerno. Kay Bongbong Marcos. So, sinong papalit? Si Sara. Nako, nabibisto tuloy kayo sa inyong mga trip. Pambira. Ako, mga sangkay, ulitin ko, wala tayong kinakampihang politiko dito. Pero pag may nakikita naman po tayo na medyo weird at medyo halata na, pag-usapan po natin yan. Basta tayo mga Pilipino, mga sangkay, maging ano tayo? Maging mapadmatsyag sa nangyayari. At wag na wag po basta-basta magpapauto. Okay? Now, mga sangkay, what is your own opinion regarding po dito sa panawagan ni Alvarez? Na tila baga nakakatakot tong panawagan niya. Hindi ko alam kung pwede itong makasuhan, mga sangkay. Ano to eh? Nananawagan siya sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Marcos sa pamahalaan. Hindi yan maganda, boy. So ano po ang inyong opinion? I-comment po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Nakita nyo naman mga sangkay yung topic natin dito. Ayan o. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.